Okay, tayo po ay mag-start na sa ating question and answer. Magandang umaga po pala. Magandang umaga, Brother Brano. Maraming salamat sa panahon na tayo ay nag-aaral sa hanggang ngayon. Tinuloy pa rin natin sa pag-aaral. Ngayon, ang una ko pong tanong ay ayon sa sinabi mo kanina na nagkaroon ng gumawa ka ng analysis tungkol sa nangyari noong 1951. At sabi mo ba na dumiretso ka na doon sa May 20 sa pangyayari ng May 20, 1951. Clarification lang po, or lililawin ko lang po ito. Diba ang binanggit mo kahapon na sinabanggit mo rin kanina, huwag lang tayo mag-rely sa minutes. Meron pang ibang mga documents. Ito ba ang sinasabi mo na maliban sa minutes, mayroong tinatawag na history book? Tama po ba? Okay. Start 3 minutes. Okay. Thank you very much. Clarificatory question from Brother Jay or Josue or Josue? Jay. Jay. Okay. Brother Jay. Okay, yung sinabi ko po na huwag tayong mag-rely sa ibang sa minutes lang, pero sa ibang references ay hindi lamang po ito. Actually, ito, binanggit na, ang ginamit ko ngayon, 3 lang muna, no? Plus yung ginamit ko yung sa conversation namin. Pero dito sa istorya, ay gumamit ako sa minutes na yung dalawang sinulat ni Brother Stewart, tsaka yung sinulat ng 14. At yung ginamit ko pa yung analysis ni Brother Suarez, isa rin po yan sa binabanggit ko na iba na mga dokumento na pwedeng gamitin yung analysis. Tapos, meron pa akong hindi ginamit dito na ibang mga libro. Kagaya dito po yung ibang mga sources of information na ginagamit ko na tinutukoy ko. Ito, yan, meron din yan. At saka yung yung ibang mga dito, ito, yung kay Brother Sax. Yan, yung ibang mga books na ito, ginamit ko ito kanina. So, meron po tayong mga sources of information maliban sa minutes pag pinag-uusapan natin ang history. Yung mga books na sinulat ng ninyo, books na sinulat ng Star, those are part of the historical record. Kasi ito, pagkatapos natin, yung next generation, yun na ang kanilang 1 minute. pag-aaralan. Kaya, yan po ang mga tinutukoy ko ng mga other documents. Yung mga magazines. Gumamit tayo ng magazines. Diba sa previous may binasa na pamphlet pa nga yun. Jesus weeps over his people ba yun? Yung binanggit na references. Yun. Pamphlet yun. O newsletter na na-publish. 30 seconds. American Union. Kaya those are parts of the historical records na ikokonsulta natin sa pag-aaral natin ng history. 20 seconds. Okay. So, tama na yun. Okay. Next question, Pastor. Okay. Maraming salamat na gumamit nga po pala siya ng maraming mga documents as basis of study. But, nais ko lang pong linawin yung nasa presentation po na inulit-ulit mo po kanina na sariling analysis mo lang, sariling investigation ko lang, at ito po ay sasubmit ko para imbestigahan nyo rin. Ito bang pinaimbestigahan mo? Ayun ang binanggit mo kahapon na history book na kasama sa ating pag-aaralan bilang basihan ng ating pag-aaral sa history. Okay, 3 minutes. Go ahead. Okay. Yung binanggit ko sa ating lecture na I submit for you to investigate is yung aking presentation. Diba? Itong buong presentation ko na ito
investigate nyo rin kung may sinabi ako dito mali. At pag meron kayong sinabi sa mali, sabihin ng Brad Peter, nakita ko na mali sa yung presentation. Ito, at bigyan ako ng reason, kung mali, ipalagay ko mali itong slide mo kasi ganito, itong ebidensya. Di siyempre, consider ko. Kahit na wala na kayo, after na ating study natin, consider ko yan. Because sabi ko nga tayo, your brother, I'm always open-minded. Di never ako na nag-focus-minded pagdating dito sa doctrines at sa kahit sa church membership hindi ako nag-focus. Although nandito ako, sabi ko nga sa inyo, sina-challenge ko yung mga members ng Islam. Pag may nakita kayo na mas maganda na church na mas totoo kayo sa dito sa ating pinalalagyan at gusto nyo na pupunta doon, kasama nyo ako. Magkakagsa tayo doon sa tama. Because where the truth is, there Jesus is, at doon ang tunay na iglesia. Kung wala yung katotohanan dito sa Islam, sigurado na God will not be here. Huwag na naman gamitin yung idea, God is everywhere. Parang sirain yung sinabi ka na, God is everywhere kung kahit saan nandun. Hindi yun. But magkakaintindihan po tayo mga kapatid na I'm always open-minded. Libre kayo. Itong presentation ko, babaguhin ko ito pagka na-convince na ako na merong mali dito, babaguhin ko. Sa next presentation, siyempre hindi ko na isasama yung mali. Kasi ayaw ko naman na magpatuloy sa mali, mga kapatid. At ayaw ko magturo sa mga tao ng mali. Kasi pananagutan ko yun. 1 minute. Kaya, yun ang dahilan kung bakit sabi ko na I submit my lecture, my presentation for you to investigate. Kasi, di ba sabi natin, decide on the weight of evidence. So, tignan niyo yun, kung merong weight of evidence yung presentation, kung wala, sabihin wala. Okay. At i-present naman yung mas mabigat na ebidensya. At pag mas mabigat na nakita ko, okay, tanggapin ko yun. Brother Jay. 30 seconds. Hihintayin ko kung meron kang result ng inyong investigation at sabihin mo sa akin, Brother Peter, pinag-aralan ko talaga ito, mali talaga itong presentation mo, kaya pwede bang baguhin mo and I will accept your advice. Okay, stop. Next question. Maraming salamat po. Alam niyo po, Brother Peter, wala pa akong sariling investigation base sa nangyari po sa kasaysayan noong May 20, 1951. O sa kabuuang pangyayari ng session noong 1951. Wala akong sariling investigation. Hindi katulad na nakita natin na lagi mong nabanggit kanina na meron kang sariling investigation. And you are submitting that investigation for us to investigate. Ngayon, base ito kasaysayan. Base ito kasaysayan. Mula nung nagkaroon ng separation, katulad ng nabanggit mo kanina noong 1951. Kailan ba nagkaroon ng unang investigation upang imbestigahan ang buong pangyayari ng May 20, 1951? Okay, go ahead. 3 minutes for answering the question. Okay. Okay, pause the time. Minutes, 3 minutes. Point of order. Po? Mr. Speaker, Opo. I'm not asking to read any documents, but I am asking when was the first investigation of the event noong May 20, 1951. I'm not asking for any documents. Nagtatanong lang po ako kung kailan po nagkaroon ng unang investigation. Dapat, pwede po, Brother Speaker, dapat tandaan po natin na hindi po lahat ng panahon na hindi tayo nang humingi ng documents na ikat natin yung time. Pero paano po kung sila po ay mayroong babasahin na patungkol sa inyong Hindi sila nag-request ng hindi sila nag-point of order, mag-request sila na ikat yung time. sige. Kasi ang tanong ko is about when. Okay, salamat. Okay. Hindi, nag-requesting na ikat yung time. Hindi, wag niyo muna akong simulan ng time ko. Wag niyo muna i-start yung time ko. Ganon. So, ibig sabihin, may, hahanapin po muna kayong babasahin? Kasi yung tanong niya, kung kailan yung first investigation, Okay. I need to yun. check my notes. May, Para masagot kayo, sabi ko, Kasi- huwag mo nang yun. time ko to answer, yun huwag po. niyo munang i-start. Yes, yun
Yun po Yun yung ano, yung Yan ang point. tinatanong Kasi po. po, excuse me, with the order, kasi po, yung cutting of time, kasama na po yun doon. Halimbawa, ito, maghahanap sila ng documents. Kung maghahanap ng documents, saka lang i-cut yung time. Ito, maghahanap sila ng documents, walang cutting of time. Hindi, I mean po yung kanyang pagsasagot. Hindi Oo, makatulong pero- tayo. Kasi documents ang kailangan nilang hanapin eh. Opo. O, continue So, yung time oh, kasi ito po. magsasagot lang siya. Saka lang mag-start ng time. Ito po, Kaya nga, I mean, hindi ibig sabihin na hindi pa nag-start ang time ay hindi na-cut yung time. Na-cut yung time sa paghahanap nila ng documents. Ang ayon sa napag-usapan natin, kapag kailangan ng documents, saka mag-cut ng time. opo, ang I mean ko po na i-post yung time, yung 3 minutes siya po na pagsasagot na hindi mo Ituloy na-start. po yun eh. Kasi hindi man siya nag-request sa i-cut ang time. Nagsabi po siya. Di ba po? Hindi naman po. Sabi niya- nag-request daw. Tatanungin natin. Nagsaling ako na huwag mo nang Oo. i-start yung time ko. Una 3 minutes po yung I mean ko na Huwag wag mo mo nang na i-start yung time Pero- ko sa pagsasagot. Kabilang Kasi mo din may sa time cutting siya of sa- time eh. Kasi maghahanap ng documents. Kasi So, teka ang lang. mangyayari I-pause ko muna to, ha? matatagalan tayo. Let's Pause ko say, muna. maghahanap ka ng documents mo at magkukonsume yun ng 2 to 3 minutes. So, mas lalong mapatagal ang time natin. Alas 2 tayo tapos. Oo, matatapos tayo ng alas 2 Okay, yan. sige. So, Sige. yun lang po. Nagkasunduan naman kayo. So, kung ano yung nakapagkasunduan nyo po, sige, dito po kami ng mga peacekeeper. Yun din po yung aming i-declare. Thank you. Thank you Sige, po. pasensya din po kung ano yun po yung clarification nyo sa ano, rules. Sige po, Ano, thank you. ulitin ko ba yung tanong? Or... Sige, para i-refresh Sige, na lang. sige. Sige po. Okay na, Kahit okay na i-trace. Sabihin na lang ni Pastor Peter na minahanapin ako. Yun. Pastor Peter, kung meron pa kayong hahanapin na documents, i-sabi nyo lang po dito sa amin para yung time daw i-cut namin, i-push. Okay. Yan. So, Okay. ganito po. Sasagot ako. Okay, yes. Start naman yung time ko. I-resume na. So, ako po ay sasagot. Pero hindi naman nakikinig. Sandali mo na. Okay. Ikaw po magsabi, Pastor. Sige, go. Resume. Sige. Okay mo ba? Okay. Okay, tinatanong kung tama ba yung pagkaunawa ko na tinatanong kung kailan yung first na investigation o ilan ang investigation na nangyari. Ano, ulitin ko po. Okay, sige. Oh, Ano doon? Opo. O kaya kayo mag-clarify kasi tapos naman siya nagtanong. Moderator's time to clarify. okay. Clarify. Tanong siya kung nakaano Okay, yun. sa pagkatanda ko po ay tinatanong ni Pastor J yung first investigation. Tama po ba? Kailan? When? Kailan? Okay, yun. Yan. Kung kailan yung first investigation ay kapag alam ko po may mga investigation na nangyari. May investigation po na nangyari noong 1955. May investigation po na nangyari noong 1957 at may investigation po na nangyari sa iba. Pero kung kailan yung first, yan ang hindi ko po masasabi, hindi ko ma-determine kung alin ang first investigation nangyari. So I cannot put a specific date kung kailan nangyari yung first investigation. Marami po kasing mga individual na nag-investigate. Meron din yung group na mga nag-investigate. Okay, so kung kailan po na nangyari yung first na investigation, basta hindi ko po masasabi. Ngayon, meron lang akong banggitin dito na sabi dito, so 1955. Okay, noong 1955 po, merong investigation na nangyari. Sabi doon sa minutes, investigative committee report. The report of the investigative committee was read and received by the motion of Brother Braga and seconded by Brother Divine. Okay. This brief report contains some 30 pages of facts and evidences which were accompanied by documents and letters. The delegates were invited to ask any question on the merits of the 1 report. minute. 9 of the delegates who signed the 1951 declaration and were present at this conference arose to testify that the report was correct in every detail, only that there was no much more that could be included. Resolution 62.
After the report was concluded, the delegation resolved that a record of the appreciation of the GC for the faithfulness and loyalty of these brethren who had upheld the high moral and spiritual stand of the reform movement under such difficult 30 circumstances. seconds. It was moved. Okay. So, may investigation na nangyari sa 1951, pero hindi ko pa rin masasabi kung ito ba ang first investigation. So, Okay. Okay. Next. Hindi po malinaw sa akin ayon sa binasa ni Pastor Peter kasi ang binasa po niya is about the investigation of his committee. At ang sabi niya, nangyari daw yun noong 1951. I don't know kung noong 1951 nangyari yun. Pero, diretso na po tayo sa, yun bang investigation of this committee na nangyari noong 1967 at ito ay inaprubahan ng binutuhan ng 28 delegates at tinanggap ito ng 28 delegates. Ito ba ay official na investigation coming from the Peace Committee at tinanggap ng delegates ni Eastern? Okay. Start. okay. So, yun pong binasa ko kanina na pinaliwanag ko na binasa ko dito na investigation. Hindi po ito yung investigation ng Peace Committee ng 1967. Isinahit ko lang po na bago 1967 na merong Peace Committee na nag-investigate, noong 1955 ay meron ng committee din na nag-investigate sa nangyari sa 1951. So, hindi lang po noong 1967 na may Peace Committee na nag-investigate. Dito naman hindi Peace Committee ang tawag sa kanila. Okay? Pero they are a committee, investigative committee ang tawag nila to investigate the events of 1951. Ito po, official din po ito na body na elected by delegates 1955 yung nag-investigate. Yung 1967 ay official body din po yung Peace Committee na nag-investigate. Kaya po sinabing official because it was created officially by the delegation session. Sila ang pumili dun sa composition ng Peace Committee. Official po yung committee na nag-investigate doon. Lamang na ayon sa sinabi ko kahapon, merong first na report nila o initial na report nila na sinadmit na hindi na-approvean. It was rejected kasi yan ay inaccurate. Nakita nila inaccurate. So, withdraw ngayon ng Peace Committee. Tapos, nag-submit sila ng another na resolution report at yun yung na-approvean by 28 delegates na bumoto. Yun yung na-approvean. So, official din yun. Official din yung isa na report ng committee, pero it was not approved by the 1 minute. body. Yan po ang reality yan. So, merong report ang Peace Committee na hindi na-approvean, may report na na-approve. Kaya dapat ang gamitin natin ang as evidence ay yung na-approve, huwag yung na-disapprove. Kasi hindi naman tama yun na yung disapprove pa ang gamitin natin as evidence. O disapprove. Kung gamitin man natin as evidence na it was disapproved. 30 seconds. Yan ang point doon. Mga minamahal ko ng mga kapatid. Okay. Okay, maraming salamat. Klarong-klaro pala na merong sinabi niya na meron daw na-approve na resulta or let's say findings ng Peace Committee ayon sa investigation tungkol sa nangyari noong 1951. Ngayon, di man ako nagtatanong doon sa hindi na-approve. In fact, minention ko nga, Brother Peter, minention ko nga na yung na-approve ng 28 delegates. Ibig sabihin, yun yung na-mention mo na final at approved by 28 delegates. Ngayon, itong approve ng 28 delegates, ang tanong ko po, yung approve ng 28 delegates na findings ng Peace Committee, ito ba ay tinatanggap ng Eastern hindi lang noong 1967 kundi sa ngayon as official at approved na
findings ng Peace Committee ayon sa investigation ng nangyari noong 1951. Okay. Go ahead po, Pastor Peter. Sa Okay. sagot. Ang tanong mo, brother, thank you very much. Ay tanggap ba ng body o ng ISDARM? Tama ba? Hanggang ngayon, yung na-approve ay ang masasabi ko, ang isasagot ko, tanggap po. Kasi kami, nire-respeto naman po namin yung decision ng body. At inapproval na ngayon eh. Hindi naman namin dinidinayan. At wala akong doon na sinabi na hindi tanggap. At yun nga, binigay sa amin yung copy. Meron nga akong copy na Xerox copy lang doon sa decision na talagang dahil voted, so accepted po yan. Amen. Accepted po namin na part of our history. At kahit po yung sinabi doon, na pinagtutuhan, accepted namin na ay pinagbotohan at inaproban ng delegation by 28 votes. At wala akong karapatan bilang member na i-reject yun o i-reject yun. Ang sa akin lang side is we have to understand yung mga dokumento ng ISDAR on its proper context. At huwag lang natin bigyan ng ibang interpretation yung mga dokumento at mga sinasabi ng ISDAR na hindi naman yun ang kanilang tinutukoy. Pero hindi naman namin pinagbabawalan ang sinumang bumasa na magbigay ng kanilang sariling interpretation kasi malaya naman sila. So if they misinterpret, pananagutan po nila yun. At kung ipilit nila na ito, sa tingin ko, ito ganito ang ano, nila yun, wala kami pakialam. Pero kung ipilit nila na sa amin na ganito ganyan, ay hindi rin namin tatanggapin yung kanilang personal na interpretation sa dokumento namin. Okay? Okay. Next. Maraming salamat po. Narinig po natin, natanggap pala ang ating kapatid, Chris Starm, ang resulta ng investigation ng Peace Committee at dahil tinanggap ito ng delegation, 28 delegates voted for it in favor for that resolution or the result of the investigation of the Peace Committee. Then dahil tanggap ito, katulad ng sinabi ng ating kapatid, ayon po doon sa kanilang investigation, Brother Peter, ayon po sa kanilang investigation, kasama po ba sa findings nila doon, ayon sa mga, gusto ko nga sana i-review yung mga presentation, may mga pictures po akong nakuha doon sa presentation. Kasama po ba doon sa findings nila tungkol sa yung mga nabanggit na personalities doon, like Ringelberg, like Mueller, like Carlos Cusel, kasama po ba doon sa findings nila upang mag-coincide doon sa iyong sariling investigation kanina na i-present sa amin na sila nga ay nagkaroon ng irregularities that caused separation noong 1951? Okay. Time start. Okay. Kasama ba sa yung mga personalities doon sa investigation? Okay. Sa aking presentation, mga kapatid, ay malinaw po na nabanggit doon sa ating binasa sa minutes na nabanggit talaga yung personalities doon sa May 20 na report ng minutes, binanggit talaga doon yung pangalan ni Ringelberg, binanggit yung pangalan ni Mueller, binanggit yung pangalan ni Cosell, na sila ang gumawa ng irregularities and domination of the sessions, at yun ang kanilang pinoprotestahan, at ang pagpapakita nila ng protest ay yung kanilang pag-alis doon sa meeting room.
So, yun po. Ngayon, nung nag-investigate yung peace committee noon, is, di naman nila, ang tawag doon, I assume, na kinonsulta kasi doon sa kanilang report, di naman nila sinabi yung, ito yung mga dokumento na binasa namin, pinagbabasa yan. Basta in-investigate nila. So, anong i-investigate? Siyempre, yung record. So, kahit hindi nila binanggit kung ano yung mga reference na kanilang mga binasa sa history, sa pagkaganapan doon. So, ewan ko sa inyo. Ako, bilang isang free moral agent, nag-iisip ako na ano ba ang possible na inimbestigahan nila? Kasi pag mag-investigate ka, maliban sa personal interview, you have to check the historical record. So, maisip ko na yung minutes, pinasa nila yun. Alam naman mag-investigate na walang hindi babasahin yung minutes. Tapos, pinasa nila yung minute ng both side. 14. Ano bang available na pwede nilang halongkatin as basis for investigation? Ay, naniwala ako na ginawa nila yun. Kahit hindi nila inisa-isa doon yung listahan ng kanilang document na ininvestiga o kinonsulta. Hindi pa nga binigay yung pangalan kung sino yung mga yung mga in-interview nila. Hindi ko binanggit doon sa report na ito yung pangalan ng mga tao na kinonsulta namin. Hindi nila sinabi na, kinonsulta namin sila Brexy, ganito. Hindi nila gaanong yon. Except doon sa report nila na may binanggit na pangalan nila. 10 seconds. May binanggit doon na yung iba pa. So, yan po ang mga 3, aking 2, sagot sa iyo. time. Okay? Okay, malinaw po mga kapatid na meron nga pong magkakaibang investigation at resulta yung Peace Committee na nag-investigate noong 1967 sa investigation na ginawa ni Brother Peter bilang moral, ang tawag doon, yung free moral personality ayon sa binanggit niya. Meron pong magkaiba. Ngayon, ayon sa inyong investigation, dito ako sa inyong investigation, ayon sa inyong investigation, nagkaroon ng, I think, 5 or 6 more irregularities ayon sa nabanggit mo. Kasama po ba yan sa nakita na nag-investigate na officially, ang sabi niyo officially, na nag-investigate noong 1967 at tinanggap ng delegation noong 1967. Kasama po ba yun? At magkapareho ang investigation mo ayon sa investigation ng official na nag-investigate noong 1967. Time start, 3 minutes. Okay, maraming salamat sa tanong. Yung bang irregularities na binanggit ko at base doon sa aking irregularities, kasama ba yun sa nakita nila? Meron akong irregularities na pino-point out doon yung mga ayon doon sa minutes ayon sa minutes. Okay, kasama ba doon sa nakita nila ay sabi pa ni brother kanina, hindi ko naman alam kung ano yung nakita nila na sinabi nila kasi wala ako doon noong na ano yung nakita nila. Pero i-affirm ko lang na yung ating nakita na irregularities doon na nabanggit is nandun nakalagay sa minutes. Kung nakita nila yon o hindi nakita, ay hindi ko na alam yun. Hindi ko na alam yun. Basta, ang present ko ngayon, yung nakita ko na nakasulat sa minutes. Yun. Ngayon, kung meron mang magdi-dispute, makukontra sa akin, wala sa minutes yung, mo na yun, yung sinasabi mo. Ay, malalim kami mag-aral. Papakitan sa akin na wala sa minutes yun. Mag-aralan namin yun. Tapos, kung nagkaiba kami ng unawa, sasabihin, okay, ito, walang word for word na nakasulat na ganyan, ha? Ngayon, ano naman ang unawa? Pagaya ni Brother Bong,
Sabi niya walang first vote at second vote. Okay, accepted ko yan. Let's analyze together. Tayo ng notes. Alam natin, bakit mo 1 minute. walang first vote? At bakit mo naman sinabi na merong first vote at merong second vote? Okay, so pag-aralan namin yung exchange of notes. Yun nga ang gusto kong mangyari din kay sister. I-propose mo, mag-exchange notes kami. Kahit sa inyo, kahit ikaw, brother Pastor, at ito na, nangyayari na ito. Exchange of notes. Um, 30 seconds. Huwag lang natin gawin na ito. Halimbawa, meron tayong differences of interpretation o kaya analysis, result ng analysis. Huwag natin gawin ito na reason para tayo po ay mawalan ng pagmamahalan natin sa isa't isa. Panatilihin po natin yun. At 10 magiging seconds. magalang tayo sa isa't isa. At consider natin ang isa't isa na 5 seconds. assume na sincere, na Kristiyano, na tunay, Time. natin kapatid. Okay. Maraming salamat po, honest na ating kapatid. No? Ngayon pa lang ay sasabihin ko na po, honest talaga ang ating kapatid na oo nga, may magkaibang pananaw ang Peace Committee nag-investigate ng kaso ng 1951 at ang kanyang analysis. At kanina, sinabi niya na official yun kasi tanggap ng 28 delegates, voted by 28 delegates. Official. Ngayon po ay open-minded naman po siya na pag-aralan na kung meron mang makikitang mali, ay pag-aaralan muli. Ngayon, ang sabi mo kanina at kahapon ayon sa presentation mo, we have to decide based on weight of evidence. Ang tanong ko po, saan ang mas paniniwalaan natin na matimbang? No? Saan ang mas paniniwalaan natin na mas matimbang? Yung official, yung matimbang base sa weight of evidence. Yung official o yung sa inyo na subject for investigation pa at kailangan pang pag-aralan at kinonsider mo na yun ang tama. Okay, start 3 minutes. Okay, salamat. At meron akong pagkakataon. Clarifying. Okay. Linawin ko yung report ng Peace Committee, merong first report, may second report, meron pang third. Nakapokus tayo dito sa first at saka yung second. Yung second, yung approved. Sumang-ayon po ako doon, kaya hindi po yung kontra sa akin. Kasi nga, sinabi sa video, binanggit ko kanina, sabi doon na, they left the meeting precipitately. Ako din inamin ko doon na, kung sana nakapaghintay pa sila, sana hindi premature, hindi sila nagdali-dali na na lumabas kung nakapaghintay sila. Baka mas maganda yung resulta. At yun yung punto doon sa at sumang-ayon naman ako doon sa kanilang finding. Hindi ko kinokontra. Huwag ko sanang sabihin na makakontra o kinokontra ko yung kanilang finding na approve. Pero magkaiba talaga yung aking result ng investigation ko. Doon sa first na report nila na 24 points na na-reject na o hindi tinanggap ng 12 points na hindi tinanggap ng body, ng delegation. Kasi dito, naniwala ako dito sa sabi ng mas nakakarami na delegation. Nang sabi nila dito, different brethren spoke on this field question and the report presented on September 5, nagaling dun sa Peace Committee, which was declared incorrect and contrary to the evidence in existing. Sang-ayon ako dito sa findings ng delegation session na yung first na report ng Peace Committee is inaccurate, incorrect and contrary to evidence in existing. At ako, sa personal investigation ko, I can prove na mayroon talagang inaccuracy doon sa kanilang 12 points report na unang na-submit. Kaya nga, hindi tinagap. They withdraw ayon dito. They withdraw that report
So, hindi na nagiging 30 seconds. official na accepted ng church yung first report na yun. Pero pagdating doon sa approve ng 28 delegates, pareho po kami ng 20 finding. seconds. Yung finding nila doon sa second report, kahit ako po, sang-ayon ako doon. So, huwag niyo po sanang misunderstood ako 10 na seconds. parang kinukontra ko o magkaiba ang aming 5, findings. 4, okay. Okay, mga kapatid, alam niyo po, misleading po kasi ang sinabi na meron tinanggap at meron hindi. In fact, nandito, tinanggap. Pero ganun pa man, hayaan natin siya, wala man tayong pilitan. Wala man tayong pilitan, kahit nandito, tinanggap. Nandito, tinanggap. 28 voted 28 delegates raised their hands approving the resolution of the Peace Committee. Ngayon, maari mo bang maipakita sa amin kung saan yung tinanggap at saan yung hindi tinanggap? Okay. 3 minutes start. Okay. Saan yung tinanggap? Nandito po sa page 16, dito po sa binabasa mo, no? Okay. Anong title po doon? Resolution of the Peace Committee. Ano ang nakalagay sa resolution ng Peace Committee? The Committee of Reconciliation examined the situation among the people of God. Since the crisis of 1951, gathering the evidences according to the information received from several brethren, especially those who were present at the General Conference of 1951, reaching the conclusion that the 11 delegates had made the mistake of leaving the meeting room precipitately on May 20, 1951, and with this contributing to the separation in the denomination, and we present this declaration for the delegates to vote. If accepted, we ask permission to call Brother Gutnick by telephone to discuss the terms for unity based on the principles of faith of 1955. Voting for resolution of the Peace Committee, ito po yung sinasabi, 28 delegates raised their hands approving the resolution of the Peace Committee. So yun pong resolution na ito, yan yung inapprovean ng 28 delegates. Yan o, sa taas, sa document, napakalino po yan. Ito yung resolution ng Peace Committee na na-approve. Huwag kayong mag-backward doon sa page 9. Nandito kasi tayo dito sa page page 16. Nagbabackward kayo doon sa page 9. Papalabasin, huwag po sanang palabasin na itong ito ang na-approve. Hindi po yan. Kaya dito po sa resolution, Friday ko. sa Friday, sabi dito, resolved to receive the second report of the Peace Committee. May second. So may 1 minute. second report po. Yan 1 minute. ang approve. Okay. Tapos Wala na. 1 minute pa po. Tira. Tapos na. Meron pa. Meron pa po. So 30 yan. seconds. So, meron pong tinatawag na second report. Okay? Noong September 40 8, seconds. 1967. Ayun. Resolved to receive the second report of the Peace Committee and to accept the recommendation to invite 30 seconds. Gutnick to his 10th GC delegation session. Ayun na doon. Kaya ito yung nandun, if-approve, tatawagan si Gutnick. 20 seconds. Doon sa page 16. So malinaw po kung ano yung resolution na in-approve nila. Yeah. 10 seconds. So please don't misinterpret my statement. 5 seconds. Okay, next question, Pastor. Okay, maraming salamat po. Nandito rin po. Yung ipinakita po ni Brother Peter, nandito rin po sa akin. Papakita ko rin po sa inyo. In-approve nga po. Ayan, ito yung conclusion ng kanilang report na in-accept. No? Base po doon sa mga points. Hanggang 12 po yun. In-accept po nila. Ngayon, yan, nandito. Ito yung resulta ng kanyang investigation. At ito yung ipinresenta nila sa delegado. In-approve nga po nila. Hindi man po sinabi dito na ilang points lang in-accept at in-approve. Pero doon naman, yun po ang sagot ni Brother Peter na parang
Parang hindi rin po siya sigurado kung pang ilang point po yung inaccept at yun, binutuhan ng 11 delegates. Ngayon po, hindi ko na po siya habulin doon kung pang ilang points ang inapprove. At dahil inapprove at inaccept nito ng 28 delegates, ang tanong ko po, ikaw ba ay naniniwala ayon po sa kanilang tinanggap na resulta ng investigation ng Peace Committee ayon sa minutes na nakasaad dito na tinanggap ng 28 delegates? Thank you. 3 minutes. Go ahead. Okay. Thank you very much. Talagang malinaw po sa inyong paningin. Talagang magkaiba talaga yung malawan namin ni Brother Sugano. Kung dito sa dokumento. Kaya nga, dito tayo. Kayo rin magbasa rin kayo sa mga dokumento and pray to God. God will give you the understanding. Don't depend sa aking sinabi o sa kanyang sinabi. You depend on the Holy Spirit to guide you to understand. Basta i-clarify ko lang dito na kasi sinasabi niya na may point by point daw yung yung in-accept. Hindi alam. Ang linaw naman dito na ang in-accept ay ito, yung resolution na ito, resolution of Peace Committee. Wala namang point by point. Correct. Walang point by point dito, Yung previous kasi dito na may point by point na 12 points, when it was submitted on September 5, ito, September 5, na-submit yun. Tapos pagdating dito sa September 6, ng hapon, sabi dito, the different brethren spoke on this field question and the report presented on September 5, which was declared incorrect and contrary to the existing evidence. Dahil doon, the Peace Committee finally decided to withdraw their report. Withdraw nila yung first report na yun. And then nag-submit sila ng second report na maiksi na wala ng point by point. They withdraw. Kaya pagdating doon sa kaya nga ang sinasabi ko, huwag tayong mag-rely sa isang document. We have to check other document para mas kompleto po yung ating unawa. Kasi pag dito ka lang dito sa sinabi ni Cholins, hindi mo babasahin dito sa sa minutes ng actual na session, ay talagang magiging one-sided yung unawa mo. Mamamalik ka talaga. Kasi dito may mga information na mahalaga dito sa original na minutes. Remember, si Cholins, hindi siya ang secretary ng session. Hindi rin siya ang secretary ng Peace Committee. Kaya, personal lang itong ginagawa niya. Hindi official na report ito kasi unang-una hindi siya ang official secretary ng Peace Committee. Pangalawa, hindi siya ang secretary ng session ng 1967. Kaya, 30 seconds. Kaya, hindi ko naman sinasabi na i-reject entirely ito, pero we have to balance it by comparing with other records. Kagaya ng ginagawa natin ngayon sa tatlong record ng minutes 1961. Yung sinulat ni Stewart, at saka yung sinulat ng 14, at saka yung shorthand notes, at saka yung iba pang surroundings. 10 seconds. 10 seconds. Kasi nga, kung hindi natin i-consider yung ibang mga documents, mag-rely lang tayo sa isang. Okay, thank you very much. Mga kapatid, hindi po totoo na nireject itong tinanggap. Ibig sabihin, after having received and adopt and accept this through the delegates ay iluluwa nila ito at hindi tatanggapin dahil may mali. Mga kapatid, huwag po nating iligaw ang mga audience natin, lalo na ang nasa online natin, mga kapatid. September 8 po ito, inaccept. Yung 6 po, mga kapatid, iba yun. Sabihin na lang natin na meron nang nireject, sabi ni Brother Peter. Pero, September 8 ito, binutuhan September 8 po, at sasabihin niya na meron tayong wrong interpretation. Ganun naman, wala tayong problema kasi yun ang paniniwala niya. Pero mga kapatid, ito po, September 8 po ito inaccept. Iba po yung premise po ito. Okay po, go ahead. Iba po yung Go ahead. sa September 6, mga kapatid. Ngayon, dahil ito ay inaccept noong September 8 ng 28 delegates, ang tanong ko po, ito ba ay paniniwalaan nyo bilang official dahil inaccept ng delegado? Okay. Thank you. 3 minutes. Okay, maraming salamat.
Eto kasi si brother, ang pinipilit niya na parang sinasabi ko na na-reject ito, yung peace, resolution of the peace committee. Hindi ko po sinasabi na na-reject ito. Oh, itong voted by 28 delegates, accepted, accept ko rin po ito. Amen. Accept ko ito. Yung sinasabi mo na may na-reject, nung 6. Okay, yun ang sinasabi kong na-reject. Pero itong accepted, hindi ko rin na-reject. So, huwag mong sabihin na, re-reject ko nga, parang pinapalabas mo na, re-reject ko yun. So, parang ginagawa mo ako, na ako, kumukontra doon sa approve. Accepted nga. Ilang ulit kong sinabi kanina pa, accepted ko ito. Na-approve. Approve yun. Ang hindi ko lang sinasabi na tama ay yung nung report noong napirmahan noong September 4 na na-submit noong September 5 pagka September 6 ay rejected for being inaccurate and contradicting evidence, kaya withdraw nila yun. So, huwag na natin pakialaman yun kasi nag-withdraw na yun, inaccurate na yun, huwag natin gamitin. Dito tayo sa approve. Dito tayo sa approve. Ano yung approve? Ayun, 2 paragraph lang yun. Hindi 12 points. 2 paragraph lang po yung Peace Committee, resolution of the Peace Committee. Tapos may perma yan, may pangalan 5. Yan po yung voted and approved. 2 paragraph lang po yun. Walang 12 points. Don't make a wrong interpretation. Yan po. So, sa mga viewers natin, nasa kanila po yun. Basta linilinaw ko, hindi ko kinokontra itong nakasulat dito. So, don't get me wrong na ako, may ministro sa ISDARM, hindi sumasang-ayon doon sa approve ng delegation. Wala po sanang magkalat ng gano'n na 30 seconds. disinformation. Disinformation na, pinaklaro ko, natanggap ko ito. Hindi ko kinokontra. Ayun. 20 seconds left. Okay. Okay na. Next question, Pastor. Okay, maraming salamat. Malinaw po na tinanggap niya pala ito. Kahit may sinabi siya kaninang na disapprove from September 6. Merong, hindi po mga kapatid, meron siyang sinabi na dinisapprove. Pero itong sa September 8 ay tinanggap. At malinaw na binasa niya na yung 11 delegates nga po ay made the mistake of leaving the meeting room precipitately on May 20, 1951. Tinanggap ito. Maraming salamat. Nagkasunod kami. Ito yung admitted point namin dito ni Brother Peter na tinanggap nga niya ito. Kasi tinanggap ng 1955. Kaso nga lang, yun siyang sinabi pa, ang tinatanong ko lang naman ay ito. Pero bakit pinag-usapan ko niya, hindi ko tinatanong. Ngayon, tinanggap pala ng 11 delegates ay nagkamali. At nung lumabas sila noong May 20, 1951. Ngayon, dahil tinanggap ko ng buong-buo as official. Dahil tinanggap mo ng buong-buo as official. Bakit iba ito sa inyong findings? Nung ikaw ay naglagay ng inyong investigation dyan, na sinabi mo na isasabit mo sa amin para investigate. Bakit ang ibang-iba ito sa dito na nagkamali at para sa iyo ang nagkamali yung Chairman. yung Chairman? Ano ba ang tutunan? Tama ito o tama ang presentation mo? Sino ang nagkamali? Ang 11 na o yung Chairman ng 14? Okay, thank you. Thank you. 3 minutes. Go ahead po sa answering. Okay. Thank you very much. Yan pong na-present ko kanina mula sa una, yung nasa dulo doon, hindi pa ako nag-comment doon sa dulo na, di ba nagdinto ako doon sa sabi, noong si Cortman ay nagsalita na, 11 delegates finally left the meeting in protest against irregularities and domination
of the session by the former leaders, tapos in-enumerate. Doon po ako huminto. So, ang diniscuss ko lang doon is yung mga irregularities na nabanggit sa minutes na yun ang cause ng kanilang pag-left sa meeting. Hindi pa ako nag-comment doon sa kanilang pag-left na meeting. Ay, meron akong na sa kaunting nabanggit kanina na sabi ko, mas maganda sana siguro yung resulta kung nakapaghintay pa sana sila. Hindi sila agad-agad na umalis. Kaya na yung precipitately eh. Kaya sumang-ayon ako dito sa comment nila na yung mistake nila is in leaving the meeting room precipitately. Kung hindi sana sila nagdali-dali na umalis, baka may mas magandang resulta pa sana yon. Pero, ang diniscuss ko lang, bakit sila nag-left doon sa meeting? Because of the continual irregularities na nangyari. And I have pointed out, based sa minutes, yung 5 irregularities na yun. In-identify ko lang yun based on sa record. Yung sabing first, second, third, terminology 1 ko minute lang left. yun. Walang numero doon sa minutes, ha? Huwag nga hanapan ng evidence doon na first, second, third, fifth. Ako lang kasi, nagbibilang ako. Kaya kung ano yung binilang ko, ninanumberan ko. Pero doon sa minutes, walang number na ito, first, second, third. Wala yun. Ako lang. Kaya kahit doon sa Bible study ko sa Bible, pag sinabing langit, meron akong sinasabing first heaven, second heaven, 30 seconds. third heaven. Pero wala namang number na first heaven, second heaven, third heaven. Meron third heaven sa Bible, pero first, second, wala. Pero ako, 20 nagnanumber ako talaga ng ganun. Emphasize. Kagaya din doon sa first, second, third angels message. Hindi lang ako. 10 seconds. So, yan po, mga kapatid. So, sana magkaintindihan. 5 seconds. Okay? 10 minutes left. Maraming salamat. 19 minutes. Saturday, also 1 hour. Ito po yung sa 1 hour. Okay. Lahat po, ito po yun. Pila na lang? 10 minutes. 10 minutes. Siya, may tanong pa. Okay. Maraming salamat. May pag-amin na nga na nagkamali nga sila nung lumabas sila. Ang sabi, precipitately. On May 20, 1951. Dali-dali. Agad-agad. At may comment siya na kung hindi lang sana, ibig sabihin, hindi nangyari yung gusto sana niya. Kasi kung hindi lang sana. Okay, inamin niyang mali ang paglabas. Dahil mali ang paglabas, ikaw ba'y naniniwala na ito ang dahilan ng separation dahil sa maling paglabas? Thank you. 3 minutes ahead. Go ahead. Okay. Ako ba ay naniwala na ito ang dahilan ng separation? Ang masasabi ko, hindi po yun ang dahilan ng separation, kundi yan yung separation mismo. That is the separation actually. Yung dahilan ng separation ay yung irregularities and domination of the session. Kasi yung separation, di ba? Nagtayo sila at umalis. Yun yung separation. Hindi yun yung dahilan ng separation. Yun yung separation mismo. Pero bakit sila nag-leave doon sa meeting precipitately? Because, ayon dito, because of the continual irregularities and domination of the session by the former leaders. Kaya in-identify ko nga yung reason ng separation, ng pag-walk out. Kasi yung walk out, that is the separation itself. Pero, yung tandaan natin na yun yung sabi natin na separation ng 1951, leaving the meeting room. Pero pag yung sinasabi natin na separation ng 1952, that is a different story. Nakakontribute na lang ito, yung separation dito, leaving precipitately, ayon dito. Okay. Reached the conclusion that the 11 delegates had made the mistake of leaving the meeting room precipitately on May 20, 1951. And with this contributing
to the separation in the denomination na nangyari after this 1951. May separation na nangyari after ng May 20, 1951. Kung ano ang reason, hindi na yun. Ng separation na nangyari doon, hindi na linagay dito. Yun ang papag-aralan 1 minute natin. left. 1 minute left. Meron pa. Opo. So, mga kapatid na nakikinig dito at saka yung sa mga nasa online, please understand yung point na sinasabi ko. Unawain po sana at wala sanang mag-spread ng false information. Basta linawin ko, yung walk out mismo, leaving the room precipitately, that is the separation itself. The act of separation from the meeting room. Ang cause, ayon dito sa minutes, is due because of the continual irregularities and domination of the session by the former leaders. Okay. Stop. Next question. Pause mo na, sige. 6 minutes. Mag-resume po yung time sa pagtatanong. Sige na. Okay, go. Okay, Brother Peter, maraming salamat. Nakikinig lang ako. Pero ibalo ko lang yung tinanong ni Brother Jay. Sabi ko dito, the 11 delegates made the mistake. Sila yung nakagawa ng mali. Dahil sila ay nag-walk out. Yun po bang sinabi dito na nakagawa sila ng mali, ina-accept niyo ba na tama? Okay, go ahead. Na-accept na tama. Tama yung approve ng inyong delegates. Ibig sabihin, hindi mali yung kailang in-approve na nagkasala o nagkamali ang 11 delegates nung sila'y nag-walk out. Regardless kung ano ang reason ng kanilang pag-walk out, walang sinabi dito na si Rengelberg nagkamali or nag-rebellion. Wala pong sinasabi dito. Ang kanilang findings na agawa ng kasalanan o mali ang 11 delegates. Ito po ba ina-accept nyo na totoo? Okay, 3 minutes. Maraming salamat sa tuwing tanong mo. Actually, nasagot ko na kanina ilang beses na ina-accept ko yung nakasulat ko na approve. Pero, inulit mo, for emphasis, ulitin ko ulit, ay na-accept ko na nagagawa sila ng mali. At sabi nga doon, hindi lang, anong tawag dito? They made the mistake of leaving the meeting room precipitately. Accepted po yan ng Islam. Okay. Ngayon, pero this does not mean na walang pagkakamali naman si Rengelberg. Kasi nga, ayon doon sa dokumento ng minutes, palit tayo doon sa minutes, kaya na nga sila nag-leave sa room precipitately is because they are protesting against the continual irregularities of the domination of the session by the former leaders, si Rengelberg, si Kusel, si Muller. So, etong mistake nila na ito does not prove na walang mistake yung other side. We have to recognize na yung other side meron ding irregularities na pinoprotestahan nitong nag-walk out, na yung walk out nila was a mistake. Mistake because precipitately. Ang timing doon lang mistake because wrong timing. But it is not a violation of any principles of the Ten Commandments. Amen. Tinawin natin yun. Walang violation ng Constitution, walang violation ng Ten Commandments. It is only wrong timing. Precipitately. Yung kanilang paglabas. Okay, next question. Okay, maraming salamat. Hindi naman ako nagtatanong kung nagkamali din ba o anong rason ng kanilang kasalanan o kamalian. Kung nagkamali sila, Brother Peter, sa paglabas, at ang mali na yun kailangan i-correct. Tama. I-correct yung mali. Dahil nagkamali sila, hindi ako nagtatanong kanina kung anong dahilan, bakit sila umalis. Hindi pa ako nagtatanong. Kasi kung nagkamali sila dahil nagkamali yung iba,
parang si Eve yun. O si Adam, nang tinanong ng Panginoon, Adam, kumain ka ba? Ito kasi yung babae. Sinisisi niya yung babae. Sabi naman ng Panginoon, so bakit ka kumain? Ituturo naman ng babae yung ahas. Kung ang ahas naman ang tatanungin, ituturo naman siya sa Satanas kasi ginamit niya ako. Eh, maliwanag dito po sa findings ninyo. Official po ito. Voice of God nyo. Ngayon, ang tanong ko, paano ba ikokorek ang pagkakamali? Kasi mali ito. So, ang pagkamali nila, umalis. Ano ang solusyon para maikorek yung mali? Okay, may ano po ako announce. 2 minutes lang po natira sa lahat. So ito na lang po yung sagot ni Pastor Peter, 2 minutes. Wala na po eh. Okay, so maraming salamat. Paano ba i-correct? Sa atin ngayon, paano ma-correct yung ganun na behavior? Lesson po natin yan na kung may mga ganitong pangyayari at wala na sanang magdali-dali sa pag-alis. Halimbawa dito, nagmi-meeting tayo. Wala sanang ay ayaw ko nang dito. Uwi na lang ako. O ganun. Tapos kanila naman, kung saan na doon, paano i-correct? Sinikap po nilang i-correct, kaya may negotiation na ginawa sila na sana magkaroon ng unity. Hindi lang nagtagumpay yung effort ng 11 delegate na makabalik sana doon, i-continue nila yung session. Hindi lang nagtagumpay yung kanilang effort para makorek yung doon. O, kung kahit na may ganun, nakalabas sila, kung nung nakipag-negotiate sana na bumalik, at nagtagumpay, ay di wala na talang problema, kaisa pa rin sila. Kaya lang, hindi po yun ang Wala na. Okay, salamat po. Sige, isa na lang, Brad. Isa na lang. Okay, 1 minute and 38. salamat, Brother Peter. I-pause ko lang po ito para sa sagot. Pero hindi na nasagot yung tanong ko. Kung ano ang solusyon ng mali na ginawa ng 11 delegates. Hindi ko talaga yan na-correct yun dahil hindi pa talaga sila nakabalik na mag-session sila. Ay, ang tanong ko, nasaan yung dokumento na sinasabi nyo na sumisikap ang 11 delegates na makipag-negotiate para mag-combine sila sa kanilang General Conference Meeting na samantalang simula na silang mag-elect ng kanilang sariling nominating committee. Noong May 22, Presidente na si Nicolisi, nasaan yung negotiation nila bago sila nag-election o nag-organize na dapat mag-combine talaga tayo sa General Conference Meeting at para magtapos na yung meeting natin, makagawa tayo ng bagong mga opisyalis ng General Conference. Nasaan po yung documents na yan na talagang gusto nila na magkaisa sila habang hindi pa sila nakasimula na mag-organize ng kanilang sariling organization. Yung hindi pa sila nakagawa ng nominating committee na sila, wala pa. No? At hindi pa naging president si Nicolisi ng May 22. Saan po yung documents na yan? Naka-ready na pong documents, mag-resume po yung type. Okay. Patayin lang yung time pag pabasahin ka lang po. Basahin na lang. Okay. Yung sinasabi niya kasi, binigyan niya ng limitation. Wag mo akong pag-comment nga ako dun sa sinasabi mo. Tayo naman na mag-comment dun para makaintindihan tayo. Okay. Yung kasing tanong niya, linimitahan niya yun doon na nasaan yung effort na yung bago sana nag-elect ng nominating committee. Hindi naman yung aking sinasabi na merong effort, hindi naman yung doon sa before na sila nag-elect. Sa aking sabi ganun, ang effort nila for unification was after na nakapag-elect na sila ng nominating committee. Ito ang ebidensya. Nasaan? Ko babasahin kasi tinuro lang naman yan nasaan. Nandito po sa minutes noong May 20 hapon. Dito po sa 2:30 nagsimula. Okay, pero sabi ko kung basahin, may time pa naman ako. Basahin ko na lang. Okay, dito. Okay. At 2:30 p.m. a meeting was held and was opened with prayer and a reading from gospel workers and a prayer. A committee of 7 was selected and this committee to have the work of nominating the officers. Okay, yun ang purpose ng nominating committee.
that the whole of the delegation to enter into the plan for the future of the work. Okay, ito yung nagbibigay ng idea na sila pala, kahit na nagkapag-ano sila ng nominating committee, pero they have that desire that the whole of the delegation should enter into the plan for the future of the work. Ano ba yung whole delegation doon na tinutukoy? 65 delegates yung whole delegation. Number 2. Oh, hindi yung 11. Partial delegation yun eh. Hindi yung 14. Kaya, for that objective to be followed, anong ginawa nila? Para ma-reach nila yung kanilang desire na yun. Time. Thank you, Brad. Salamat.